inyong lahat mga lodi. For today's video nga samahan nyo kami at guluhin natin ang buhay ng mga isda. Kasi gaya ng sabi ko, pag kami ang sumama nitong partners ko ay kabulastugan lagi sa ilalim ng dagat. Sabi kong kabulastugan kasi imbis na scallops ang hanapin, eto ang mga butas sa bato ang pinasok. Kasi nung time na tayo, sinubukan namin na i-survey ang bahura na tinandaan namin sa GPS. Nakita kasi namin na talagang napakalawak na bahura. Sa pag-survey namin, nakala ko jackpot na, yun pala puro kabatuan at katayungan. At dito ay pinagod kami sa kakalangoy nitong partners ko. At timing na nakita namin itong butas, kaya nilapitan namin. At eto saktong may isda nga, kaya kwartang linaw na. Este malinaw na ulam na pala. Kasi hindi tayo katulad ng iba na yung mga nahuhuling isda ibibenta tapos magsistiner sa noodles o di kaya dilata. Tinami bala na. At eto mga lodi, ang una naming nahuli ay isdang kilawan at napakaganda talaga ng pagkatama. Paniguradong hindi makakawala. At isa pa may dalang laso na kasi yung pana namin. Hindi mamatay ang isda sa talem pero sa attack, sureball, patay gidza. Kung makikita nyo kasi ayan, puro nakalawang yung pana namin. Pero hindi nakita lang kasi yan ng partners ko ang pana na yan. Siguro sa katagalan sa ilalim ng dagat kaya napuno ng kalawang. At dito nga pagkakuha namin ay lumipat na naman kami sa kabilang butas. At nga pala mga lodi, ang tawag namin sa ganitong pagpwesto ng bato ay dalipi. Tapos ang butas naman ay gikab. Gikab po is yan po mga binabahayan ng mga isda. At dito nga habang papunta kami sa kabilang gikab ay may nakita kaming binga na nangingitlog. So timing na timing po yung pagkakita namin sa kanya dahil patapos na siya sa kanyang pangingitlog. At ganyan naman po mga lodi ang itsura ng itlog niya pagbago pa lang, napakaputi at hindi pa klaro ang pag-form ng kanyang similya. Di kagaya dun sa una kong video na talagang klaro na at yung iba nga ay nagsilabasa na. So yun na nga, dahil tapos na siya sa kanyang pangitlog, abay pwede na natin kunin yan at iwanan na natin itong kanyang itlog para makapagparami pa. At dito nga din sa napagsorbihan namin ay napakadaming bukol-bukol or turny oyster. At yung kagandahan pa dahil nakaigal lang sila sa sibit, madali na lang silang kunin dahil hindi na sila nakadikit sa mga bato. O di ba yawag, scallops ang gipangita naman pero bukol-bukol ang nagpakita. At dito nga sa may bandang unahan ay may nakita na naman kaming gikab. At yung kagandahan pa dahil maraming isdang alatan ng paggalagala sa labas nito. Pag may mga isdang alatan kasi na paggalagala sa labas ay sigurado may mga malalaking isda sa loob nito. At dito ay ayaw pa sa ng panahin ng partners ko. Mga isdang alatan, ang target niya lang ay yung mga special na isda. Abay namimili talaga ng mga special. Kaya dito ay naalala ko na may suka pala kami sa taas. Kaya sininyasan ko siya na panahin niya mga isdang alatan at ikilawin namin. At ayun, nakawala pa nga. Anabi kay pasumul ng pagpana kundi nakaluwas. At dito naman ang sisilipin niya na sana ang butas. Ang lintik pala na walawalo or si snake ay nakaabang din sa butas. Naalala ko pa dati nung first time ako magbusero, sobrang kinabahan talaga ako sa si snake. Akalain mo hinabol niya ako hanggang sa taas. Kinabahan talaga ako nung time na yon kasi first time ko pala nung sumisid. Pero nung sumunod nun ay nakita ko sa tropa ko na pinanguhuli niya lang tapos pinanganat-anat niya lang. Ayun ba ginawakan niya lang sa ulo at sa buntot tapos parang ginawa niyang pana. Kaya doon ko rin sinubukan at ngayon ako naman ang nangahabol sa kanila. Pero biro lang may mga snake talaga na hindi sila pwedeng hawakan. Baka ikaw ay makagat, nako, mamatay kang virgin. Yung pinakadelikado talaga is yung kulay blue or singsingan kung tawagin tapos yung kulay black. Pero itong may halong kulay yellow ay hindi sila agresibo. Pero kailangan pa rin mag-ingat kasi same lang silang may bunganga at pag may bunganga nangangagat talaga yan. So yun na nga at dito nga ay medyo nahirapan itong partners ko kasi medyo malalim itong butas na pinasok niya. Hindi siya makapagpwesto ng maayos para panahin ng mga isda. Kaya nakapag-decide na lang kami na iwanan ng butas na ito. Kaya lumipat na naman kami sa kabilang gikab. At eto may nakita na naman kaming maraming alata na paggalagala sa labas ng butas. Kaso lang ay parang hindi ata magpapahuli sa amin ng mga isdang alata na ito. Kasi palagi din naman silang tinatamaan. Kaso lang palagi din naman silang nakakawala. Para bagang pinagtripan na nila itong partners ko. Pasalamat kayo dahil wala kaming dalang ugat. Kasi kung nagkataon, nako, boss kayong lahat. At siguradong paldo sana kasi pang ilang gikab na ito. At dito nga din nakala ko siguradong may pangkilaw na kami. Kaso lang ayun, nakawala na naman. Pero dito ay nakabawi din naman at napakalaking isdang kilawan. O di ba nakawala man ang mga alatan pero nakabawi naman sa kilawan. O sadyang walang gana lang talaga itong partners ko sa mga isdang alatan. At itong nahuli namin kilawan ay nasa 2 kilo. At dito nga din sa bandang unan lang nitong gikab na nakuna namin ng kilawan ay may nakita na naman kaming binga na nakalibdib sa buhangin. O di ba po text gate nakalimutan na namin maghanap ng pwestuhan ng mga scallops kung ano-ano yung pinaghanap namin. Bukya gid kamo karon. At dito nga din sa napagsorbihan namin ay talagang napakadaming tayong or tuyom. Nakailang tinik nga kami diyan. At nawa pa nga ako diyan sa partners ko kasi timing pagload niya mayroon pa lang tuyom kaya ayun napasigaw talaga siya sa sakit. At dito nga mga lodi ay nadadagan pa itong mga isdang nahuli namin ng 2 isdang dalag-dalag. At pagkatapos niya na umahon na din kami at pagkaon nga namin ayun, saktong bukya talaga. Sobrang layo na napaglangoyan namin pero wala talaga kami minakitang napagpwestuhan ng mga scallops. At yan lang ang mga nakuha namin, daw kuwasang palabuto. Isang lagayan ng scallops, pinagalo na lang namin lahat. Tapos meron kaming 4 na binga at 7 piraso ng isda. So yan lang mga lodi for today's video. Bye bye!